Una po sa ating mga balita, hindi titigilan. Ito ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon ng kanyang administrasyon sa problema sa baha. Sa katunayan, ngayong araw isang proyekto ng pamahalaan ang ikinasana simula ng malawakang cleaning at clearing operation sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Hindi na bago kay Bonifacio ang bahain tuwing may masamang panahon. Kwento niya, hanggang baywang ang inaabot ng tubig kaya madalas sa ikalawang palapag na sila nananatili o di kaya diretso evacuation center na kung malala. Mahirap, hindi ka makakilos ng normal na kahit na may kailangan kang bilhin sa tindahan, mag-ano ko na lang na humumpa kung kahit pa paano yung tubig. Pero pagka ganyan talaga, intense na yung ulan, wala kang ano, kundi lumusong na lang din. Isuungin na lang yung gaano kalalim yung baha. Isa lamang si Bonifacio sa libu-libong mga residente sa Metro Manila na kalimitang makaranas ng baha, bagay na tutugunan na ng pamahalaan. Kaya ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng isang malawakang inisyatiba para tugunan ang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Tatawagin ang kampanya bilang Oplan Kontra Baha, programa kung saan magsasama-sama ang buong pwersa ng pamahalaan, LGUs at mga pribadong sektor sa paglilinis ng mga ilog, creeks, drainage systems at pagsasaayos ng mga pumping station para maiwasan ang pagbaha. Kasama rin ang dredging, pag-aalis ng mga sagabal sa daluyan ng tubig, illegal structures, maging ang epektibong waste disposal at management. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation, masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Saklaw ng Oplan Kontra Baha ang nasa 142.4 kilometers ng ilog, creek at estero. Gayon din ang 333.15 kilometers ng drainage systems sa Metro Manila. Punto ng Pangulo, aarangkada ang malawakang cleaning at clearing operation sa loob ng 9 na buwan at mahigpit niya itong ipatutupad para magtuloy-tuloy ang positibong epekto nito. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagdesiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Para mapaigting pa ang programa, gagamitin na rin dito ang mga equipment ng DPWH na matagal nang natenga. Palalawigin din ang programa at ipatutupad sa Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro at iba pang lugar na madalas bahain. Kabilang na rin anya sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng DPWH ang programa para matiyak na magtutuloy-tuloy ito. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Kasi usually yung lahat ng dumi na masasala na. Kasi between Parañaque at saka yung dito sa Las Piñas, bali lang naman ang ganyang kalaki lang yung haharangan. Pero kung ma-dredging yan tapos magkaroon ng tawag nito yung station na water pump station, laking bagay yan natin. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng mga pribadong sektor para tumulong sa programa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.